Ang ganda. Totoo bang may sirena sa mundo? Walang nakakaalam. Totoo, isa talaga akong sirena. Nyan. Mas maraming gayong tumatawag sa amin. Sirena. Mahal. Hindi ba sabi niya, dadalhin si An sa lakad ngayon? Yun pala. Gusto niya akong bigyan ng sorpresa. Para sa natatangi at nag-iisa na ikaw. Ngayon ang ika-8 anibersaryo ng kasal namin ni Yansheng at 7th birthday ni An. Kailangang sabihin ko na sa kanila ang totoo na isa akong sirena. Tita Yu, tingnan mo. Sirena. Kakawi lang ni Tita Yu ilang. Gusto mo na ba siya? Si Papa ang may gusto sa kanya? Huwag akalain na di ko alam. Lagi mong hinahalikan si Tita Yu. Nakita ko nung araw na yon. Huwag mo siyang halikan. Ako na lang ang halikan mo, pwede ba? Sige. Tita Yu, huwag naman masayad ang pabre-pabre. Akala ko, Pumunta ka sa aquarium para sorpresahin ako. Siyang. Fake it mo, AKO na loco? Iton Bobby. Sino ba talaga siya? Walong taon na ang nakalipas. Ang unang taong nakilala ko ay si Yansheng na muntik ng malunod. Shallow, delikado ang mundo ng tao. Huwag kang makisawsaw sa kanila. Ikaw. Ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat. Tago lang AKO dito. Wala kanalan. Siya. Paulit-ulit niya akong tinuruan. Non-love AKO sa kanya, pero di ko kayang umamin. Hanggang sa minsang nalasing siya. Mahal kita. Teo, sa wakas magkasama na tayo. Kapag ang sirena ay niloko ng tao, di na siya makakapanatili sa anyo ng tao. Kailangan mong bumalik sa dagat sa ikapitong araw na pagtaas ng tubig, kung hindi, mamamatay ka sa mundo ng tao. Naiintindihan kayo, Lola. Babalik ako sa dagat. Kaso, hindi ko kayang iwan si An. Ayusin kayo muna siya. Akala kayo. Si Apala. Ang nagbigay sa akin. Yan siyang. Sino siya? Ayase lang siyang kaibigan kayo. Huwag mong intindihin ng mali. Bakit siya? Parang kamukha ko. Shan, may regalo rin ako para sa'yo. Ganun pala. Siya pala ang natatangi sa'yo. Papa, bakit hindi pumunta si Mama ngayon? Anin,
Sa harap ni Tita Yu, bakit mo binabanggit si Mama? Anong hindi ba sabi mo mas gusto mong kasama si tita at si papa? Laging pinapangaralan ako ni Mama, kaya mas gusto ko nakasama si Tita Yu. Kung ganun gusto mo ba si tita Yu na ang maging mama mo? Ayoko, isa lang ang mama ko. Anin? Paano ka nakikipag-usap kay Tita Yu? Wala ayon. Bata pa naman, wala pang preno ang sinasabi. Si Mama and I inanbiya ang tumawag? Baka naman mahalaga ang pinag-usapan. Wala siyang trabaho, kaibigan, at nandito si An-An, kaya walang mahalaga. Kay na. Kanina mo, anin? Lola. Ayaw kong iwan asayanan. Kahit manatili ka, 7 araw na lang ang buhay mo. Ano ba ang magagawa mo para sa kanya? Lola. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Tuwing magtatagal ka, Ang sakit na mararamdaman mo. Lalong lumalala. Pero ngayon, kung palalayasin mo ako kay An-An, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Ituchol si... Anong nangyari? Bakit ang pangit ng itsura mo? Wala, okay lang. Kagabi, habang hinihintay si An-An, medyo na puyat lang AKO. Kagabi. Dinala KOSI and an essay. Huli na ang bala KO. Say, baka makastorbo, kaya hindi na ako pumasok sa bahay. Papa. Kahapon, di ba kasama natin si Tita Yu? Yung sinasabing Tita Yu, isa siya sa mga kliyente ko. Gusto siya ng bata. Huwag kang magamali ng isip. May trabaho sa opisina ngayon. Ikaw, BA Magatid K, NNS, sige. Sasama rin ako. Laging kontrolado ako ni Mama. Wala akong kalayaan. Gusto kong Magkasama pupunta kay Tita Yu para maglaro. Huwag hindi papunta kay Tita. Sige, hayan mo sa mama ang Magatid sa USA School. Ayoko talaga. Making ka naman kay minsan. Hindi. Kung gusto mo, puntahan mo na. Halos nakalimutan ko. Ito ang ginawa kong plano para sa kasal. Nagastuhin MOBA? Noong nagsisimula pa lang tayo, wala akong kahit ano, pero pumayag kang pakasalan ako. Noong panahon na yun, nangako ako. Ibibigay ko ang kasalang di malilimutan. Gagawin kitang pinakamasayang bride sa mundo. Sige, mauna na kami. Hi. Gatas at pulot. At MGA money. Bawal na bawal mong kainin. Itong mga pagkain, kakainin mo, magkaka-allergy ka. Anak, ang buhay mo. Mabilis nang humihina, halos hindi na kayang panatilihin ang anyong tao. Ang bilis naman nito. Sa loob ng ilang araw lang, mga kaliskis ang abot sa buong katawan mo. Kailangan mong bumalik agad sa dagat. Wow, I Mr. Yenet miss you. Bagay na bagay kayo, siguradong ang ganda ng wedding photos. Sa tingin ko, parang fairy tale lang si Papa at si Tita Yu, prinsesa at prinsipe.
Salamat Asheng at An sa pagsama sa akin para sa wedding photoshoot. O, aano mo balak magpasalamat sa akin? Paano nga ba? Siguradong Dapat magpakitang gila si MSU. Yan siya. So, ito pala yung importanteng bagay na sinasabi mo. Ituchol si... Kulog na, kailangan ko munang bumalik. pwede bang huwag kang umalis? Take SI, Chien SI Kolak. Medyo gabi na rin. Bukas babalik na lang ako para samahan ka. Salamat sa tulong sa pag-abot ng pangarap sa pagpaplano ng kasal para sa akin. Pero, ang kasal natin, pwede bang gawin sa 5 araw mula ngayon? Doon mismo sa lugar na pinili mo para kay Lin Qian. Huwag kang sobrang magdamit. Umayag na ako na. Ikaw ang magdaos ng kasal. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Lin Qian ang tungkol dito? Ito ang bagay na hindi pwedeng malaman ni Lin Qian. Sige. Pero kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Ano? Ikakasal tayo. Para maayos ang ating pagkukulang noon. Sige. Pangako kayo. Alam mo naman, bukas magpapakasal ako kay Lin Qian doon. Bakit mo kinailangan piliin ang lugar na iyon? Gusto ko lang mauna ng isang araw na pakasalan ka kaysa sa kanya. Inantay kita ng napakaraming taon. Gusto kayo lang. Nasa lugar na ikaw mismo ang pumili. Isyot ang damit pangkasal na pinili mo para sa akin at kasama kang humakbang sa altar ng kasal. Malinaw nating pinag-usapan. Kasal lang. Wala nang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi ko inaasam ang kasal. Pakiusap, ituring mo na lang. Ito ang huling hiling ko. Huwag mong sabihin na in love ka na sa kanya. Wala kang pakialam. Naintindihan ko na. Ang tungkol sa kasal. Gawin na lang natin ayon sa sinabi mo. Salamat Ashing. Alam ko, ikaw ang pinakabait sa akin. Lin Qian. Tingnan natin. Nandito na ako. Sige na. Walang problema. Huwag kang matakot. Nandito, AKO. Hello. Itutuloy. Hello. Anong nangyari sa'yo? Upunta ako para kumuha ng gamot. Ang dugo ng Serena ay may pampakalma. Siguradong meliligtas si An. Anan, Walang mangyayaring masama sa'yo. Inom ka muna ng gamot. Paano inalagaan si An? Allergic NNSA money. Alam mo? Pasensya na. Talagang hindi ko alam. Hindi mo alam. Anak mo siya. Yan Sheng, karapat-dapat ka bang maging tatay? Sinabi mo na ako ang tatay niya. Paano mo nasabi ito? AKO? anan, Wala na, okay na.
Ayoko na sa'yo, umalis ka. Hindi mo pwedeng saktan si Papa. Ikaw ay masama. Hindi pwede ang cake, gatas, tsokolate. Bakit kailangan mong pakialaman? Ayoko ng ganitong nanay. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo! Shallow/shame. Bata pa siya. Wala pa siyang alam. Hindi yan ang ibig ni... Hindi yan ang ibig sabihin. Sige. Tananjan kita. Yan siyang. Kung dumating ang araw na umalis ako, hahanapin mo ba ako? Umalis? Ano bang sinasabi mo? Wala magulang, wala kamag-anak. Saan ka pupunta kung aalis ka? Tama na, Chen. Hindi kita hahayaang umalis sa tabi ko. Ipilitin ko, medyo mabuting Mrs. Yan ka, ha? Gusto ko sana. Lagi kang nandiyan para sa akin. Hui biye. Boo. Chen. Naalala mo pa biye. Nagka-problema ba sa pondo ang kumpanya? Ang binigay mong sapphire sa akin. Ipinagawa, yun sa pinakamagaling na design. Ginawa ko itong singsing na may diamanteng. Hintayin ang araw na muling magpapakasal tayo. Ako mismo ang maglalagay nito sa iyo. Mr. Lee, bang bigyan pa ang kaning pangako. Kaning oras ang kailangan kayo. Matatapos ko na ito. Huwag ka munang magmadaling bawiin ang pondo. Pakinggan mo muna ako. Numero. Ginamit ko ang luha ko at bahagi ng sarili ko. Naibalik ang buhay ng kumpanya ni Asheng. Awesome. Magiging investor mo ako. Ang mga pearl na ito ay benta mo na, masasalba na ang kumpanya. At ito pa, ay hayas. Mas mahalaga yata ito. Bakit hindi mo ito ibinenta noon? Kahit gaano kahirap noon, hindi ko naisip na ibenta ito. Kasi alam kayo, napakahalaga para sa'yo, kaya hindi ko magawang bitawan. Sige. Sa araw na iyon, isuot mo ito. Isang tawag lang. Mapapapunta ko si Asheng sa akin, iwanan kanya. Chen, may emergency sa kumpanya, kailangan pumunta. Haki pathogen mo, babalik ako kaagad. Sa relation, ang hindi mahal ang siya talagang pangalawa. Itutulos. Shallow. Pupuntahan ko si An para gisingin. Dahil ba sa kagabi na hindi ako umuwi? Gali kabi eh?
Sobrang busi talaga ang kumpanya. Hindi ako galit. Magpahinga ka na. Anong ginagawa mo dito? Dinala ko ang mga dokumentong kailangan mo kagabi. Salamat sa effort mo. Bakit ka natatawa? Lagi sabi ni Ashing na kamukada kita asawa niya. Ngayon kayo lang nakita toda pala. Ang bait talaga ni Asheng sa asawa niya. Daddy ganyan ang ex-boyfriend kayo. Ganun din. Nakin love kami mula high school pa lang. Nakakalungkot. Hindi kasi maganda ang kalagayan ng pamilya niya. Ayaw ng mga magulang ko. Pinilit kaming maghiwalay. Ipinadala nila ako sa ibang bansa. Pero siya tumalon sa dagat para sa akin. Halos mamatay siya. Pagkatapos, nagpakasal siya. Ang asawa niya kahawig kayo. Alam kayo na. Hindi niya talaga ako nalimutan. Hanggang ngayon. Nasa bulsa pa rin niya ang luma kong litrato. Hindi ko alam, Miss Lin. Kung nakita mo na ba ang litratong yon? Ibigay mo sa akin. Talagang napakalalim ng pagmamahalan, ano? Sa tingin mo rin ba, Miss Lin? Sayang. May iba kasi na hindi ganyan ang inisip. Laging gustong angkinin ang hindi kanila. Miss you. Kasama ang ex-boyfriend mo. Tamang-tama kayo sa isa't isa. Binabati ko kayo. Ma, naayos ko na lahat. Hi. Bilisan mo. Helga. Pahawak kay Tita Puig ba? Tita Yu, bitawan mo ako. Pupunta ako kay mama sa school. Hi. Puig ba si Tita at si Papa na lang magatid sa iyo sa school? Ayoko. Hindi siguro magagalit si Miss Lin. Sakto, dadaan din kami ni Asheng sa kumpanya. Mama. Sige. Mama. Anan? Hindi na makakasama si mama sa pagpapalaki sa'yo. Sa mga susunod na araw. Alagaan mo ang sarili mo ha. Pasensya na, mama. Kahapon, di ko dapat ginawa yon. Magalit at itulak ka. Behave ka. Hindi galit si mama. Ikukwento kita. Kiwi ba? Aha. Sa huli, ang sirena naging bula sa ilalim ng dagat. Nawala siya. Mama, hindi mo ko iiwan, tama ba? Hindi kita iwan. Paano kakayanin ni mama na iwan si An? Matulog ka na. Anak, Malapit na sa hangganan ang katawan mo. Gusto mo bang mamatay dito? Lola. Marami pa akong hindi nagagawa. CNN. Ikaw lang ang nagpalaki sa kanya. Si Yansheng. Ni hindi mo alam kung saan siya allergic. Ay. Sige na lang. Anan. Ang may iwan lang sa'yo ni mama ay ito lang.
Balamara. Kapag nakilala mo na ang babaeng talagang gusto mo. Ibigay mo sa kanya ang mga perlas. Keso na lang. Hindi ko na mabutan ang araw na yon. Sana ang dugo ng sirena ay makatulong sa paglaki ng maayos. Ing anak kayo. Lola. Hindi kayang hayaan si An-An na lumaki nang hindi nalalaman ang totoong pagkatao ng nanay niya. Kailangan ko siyang kausapin. Pero bago yon, may hihilingin po ako sa inyo. Chien. Wag mo akong ma'am kahapon pumunta si Yushan. Totoo, nagdala siya ng dokumento para sa akin. Tingnan mo ito. Mas gusto, lagyan mo rin na pansin, ha? Si An-An, napakadaling masunog. Huwag kalimutan lagyan siya ng sunscreen. Tika. Meron pa akong sasabihin. Kapag dinala mo siya sa labas para maglaro, huwag mong kalimutan dalhin ang laruan na to. Kung hindi, magagalit siya. Shallow, bakit bigla kang kumakausap tungkol dito? DBASI and late baka naman ang nagalag. May balak ka ng magtrabaho. Lahaing ito ay mga regalo para sa kaarawan ni An-An. Si Shalao, tuluyan na akong hindi kinokontak. Ang hininga niya humihina. Baka naman, may nangyari sa kanya sa mundo ng tao. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin. Chien. Ang lamig mo sa akin at kay An-An. Alaga bang may nagawa, kaming mali kaya may sama ka ng loob sa amin? Chien. Kung may mali kami, sabihin mo lang. Babagyuin kayo. Ito na ang huling beses. Chien. Kailangan ko munang pumunta sa kasal. Hintayin mo ako dito. Hey. Anak. Ang mga tao at mga bagay sa mundong ito, hindi laging naayon sa nais mo. Anak. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Bukas na ang araw ng pagtaas ng tubig. May natitira ka pang 12 oras. Lola. Pahintulutan makita si An-An. Sasabihin ang katotohanan pagkatapos at sana magawa mo ng mayos. Sabihin mo na kayanan. Tingnan naman. Ang ganda ba ng wedding gown ko? Pumili nito sina Asheng at An-An para sa akin mismo. Tika. Pamoyar biyang singsing na, too? Ang singsing na ito. Bakit nasiyaw? Narinig kayo. Sayo ro ito DBA? Ang ganda na naman. Parang dagat ha. Pero alam mo, si Asheng mismo ang nagdisenyo nito para sa'yo. Sinabi kayo lang na gusto kayo. At ayon, agad-agad binigay niya sakin. Yan siyang. Binigay niya sa'yo yan. Ano pa BA? Linchen. Bakit paulit-ulit mong hinahamak ang sarili mo? Ayaw ka pa ring sumuko kay Asheng. Ang tunay na pagmamahal, hindi kailangan ng kung talagang naniniwala ka. Namahal ka na yan, Sheng. Hindi kailangang maulit-ulit. Lumapit sa harapan ko. Patunayan niya ang pagmamahal niya sa'yo. Ikaw.
Lin Chen. Ngayong gabi, gagawin ko lahat para mawala ka ng pag-asa. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Bakit ba lagi kang Sumusubok at pilit na inaangkin si Asheng. Anen. May sikreto si Mama para sa'yo. eh, Nawala mo, Pabie. Anan? Noong ikinuwento ko sa'yo ang kwento na sirena, Oo, sa totaling as I Mama, Si Mama, ang Serena. Pasensya na, Chinchian. Young designer, na Sirenaya Young Gemstone. Pero, maganda rin ito. Isa rin itong nag-isa sa mundo. alam kayo na. Tara, anin. Ngayong gabi, dadalhin ni Papa sa... Okay, Bia. okay. Pero hindi pa tapos ang kwento ni Mama. Ang kwento ni Mama, pwedeng ikwento anytime. Pero ang tanawin, pag na-miss, wala. Dito. Ikaw na lang mag-isa. Ew. Oo nga. Mukhang hindi maganda ang pakyo. Magpahinga ka ng maayo. AKO na lang bah. Kay KO na. Pakinggan si Mama tapusin ang kwento. Saka na tayo pupunta, okay? Pero, hindi na talaga abot. Ashing handa na sila. Kapos na sa oras. Dadalhin KOSI and inana na kami. Mama, pagbalik namin, sabihin mo sa akin ang lihim na yon, ha? Tara na. Yubo, Chin. Ikaw, anong nangyari sa'yo? wala naman. Huwag ka nang laging nagtatago. Sabihin mo ng diretso. Pinaguhulaan mo lagi ang nasa isip. Ikaw, AKO na ang magdadala kainin. Maging ka na lang palagi. Chin. sasabihin mo na kayanin ang todo tungkol sa'yo? Hindi ko akalain. Na kahit sabihin kay An-An ang totoo tungkol sa akin. Kahit isang simpleng bagay lang ito. Hindi ko pa rin magawa. Nene. Salamat po sa pag-asikaso ng regalo para kay An-An. Walang anuman, anak. Sanan mo siya kang gusto mo. Ito na rin kasi ang huling pagkakataon mo para magsisi. Ano bang meron ngayon? Arang may malaking mangyayari. Noong nagsimula tayo, wala kang kairano. Ngunit kinili mo mapakasal sa nangako ako noon. Ibibigay ko sa iyo ang isang panghabang buhay na kasal. Yan siyang. Sana maging masaya ka.
Nauna ang araw ng tide. Patay Teo. Pupunta si kuya sa lupa para hanapin ako. Shallow, kung hindi ka pababalik. Malalaman niya na sa mundong tao, ganito katinrato. Ang anak mo at ang asawa mo, hindi mabubuhay. An-an. Alis na say mama. Mama. Anin, Siyang. mauna ka nang bumalik. Siyang. Nanay. Saan ka pupunta? Huwag mong iwan si Anan. Linkian, nadapa ang anak mo? Paano ka naging isang ina? Nanay. Linkian, nasisira. Nanay. Lo. Ayaw mo na kay Anan. Palam na. Anan. Sa loob ng 8 taon na ito. Paring Beulah, akang naiwan. Sa ibabaw ng batuhan tuwing taas ng alon. Ngayon, bumababa na ang alon. AKO. Kailangan ko nang bumalik sa dagat. Mama. Lin Xian, Mama ni Linchen. Lin Xian, Nanay. tulungan niyo kami. May tumalon sa dagat. Anong nangyari? Anong problema? Nanay, patawarin mo. Kasalanan lahat ni Anan. Huwag iwan si Anan. Lin Xian, bakit ginagawa? Huwag gagawa ng kalokohan. Hayaan mo ang mga profesional ang kumuha ng aksyon. Bumaba ka, bilis. Kamusta na? Pasensya na po, ginoong yan. Pakikiramay po. Anong sinabi mo? 3 oras na kaming naghanap. Wala kaming nakita. Ayoko kay Papa. Masamang Papa. Ginoong yan. Si Madam, siya ay Narinig ko na ang nangyari. pero si An-an. Kailangan ka panaya. Ibalik mo ang bata. Bake it? Bakit mo naisip gawin ito? Bake it?
Ikaw ang nanakit sa kapatid ko. Salamat sa pagsajib kay Langkyo. Ilagay mo siya sa baba. Lin Xian. Basura. Sabi mo kapatid kanaya. Wala naman talaga siyang kamag-anak. Ano ba talaga ang plano mo? Wala na ang oras. Sano kabiye talaga? Bakit mo siya ginawang ganito? Sa estado mo, para sakin. Ikaw ay parang langgam lang. Hindi ka nararapat makipag-usap sakin. Ngunit si Kian Kian ay nahulog ang loob sa'yo. Sige nana. Si Kian Kian, siya ay isang sirena. Serena, oo, Serena. Ang kapatid ko ay prinsesa ng sirena. Pero, bakit siya umibig sa'yo, isang walang kwenta? Kapag pinagtaksilan ng tao ang sirena, hindi na sila maaring manatili sa mundong ito. Kung hindi, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan lamang. Kaya tumalon siya sa dagat dahil, kapag nalaman ng sirena ang pagtataksil, hindi na nila kayang magmukhang tao. Ang mga kaliskis ay kakalat sa katawan niya. Tapos magsisimula siyang magsuka ng dugo. Kung hindi siya bumalik sa dagat bago ang takdang panahon, ang kanyang mga kaliskis ay magsisimulang mabulok. Sa huli, ganap na mamamatay. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ang putla mo? Shallow, anong problema? Wala naman. Sabihin mo na lang diretso kung may gusto kang sabihin. Lagi mo na lang tinatago. Lagi mo akong pinapahulaan sa iniisip mo. Hindi na nakakapagtaka. Palagi niyang tinatakpan ng damit ang braso niya noon. Shallow, ako ang may kasalanan sa iyo. Ako ang dahilan kung bakit ka naging ganito. Kung bumalik siya sa daga, hindi ba't gumaling siya? Bakit himbingda siya? Kasi kinuha mo ang pinakamahalagang bagay kay Kian Kian. Kaya hindi siya makapagbago ng tuluyan bilang sirena. Ngayon, kaya ko lang suportahan ang buhay niya ng isang araw. Kung hindi siya makakabalik sa dagat, Ano ang kailangan niya? Sabihin mo sa akin. Ibibigay ko lahat ng pera ko para iligtas siya. Bilis, sabihin mo. Magpadala ka ng kotse sa akin. Nandito, hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto ni Kian Kian ang isang walang kwentang tao na katulad mo. Hintayin mo ako. Hindi pa tapos. Bakit dinala SI Chinchin Pawi? Baka ang pinakamahalagang bagay. Nasa bahay lang nakatago. Nanay? Sa huli, ang Serena para mailigtas ang prinsip. Inilagok ang lason. At naging bula sa dagat. Yung prinsipe? Malalaman ba niya ang katotohanan? Alam niya o hindi, wala nang halaga. Kasi nawala na ang Serena. Magiging bula na ba si mama at mawawala?
Mama, alam ni An-An ang mali niya. Huwag ka nang magalit kay An-An. Huwag kang mawawala, pwede ba? Ano to? Bakit ganito ang nangyari? Kapag nalagas kaliskis sa Rena, Ang katawan ay masisira. Kakaunti na lang ang oras ni Kian Kian. Kanti na lang. Lin Xian, Lamayas ka. Tatay, Qian Qian, ililigtas kita. Siguradong ililigtas kita. Ano nangyari ito? Fake ganito? Hindi ba sabi mo, kapag nahanap ang timbangan ng isda, gagaling siya? Bakit ganito ang nangyari sa kanya? Hanggal. Mga lumang kaliskis lang ito ng isda. Paano maikukumpara ito sa bihirang mga sirena? Paano siya mililigtas? Sabihin mo na, Dali. Sabihin mo na. Ang lalaking ito ang pinakamalapit na tao kay Kian Kian sa mundo. Baka kaya niya talagang matulungan si Kian Kian. Kung nais mong iligtas si Kian Kian, una, hanapin mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Masama, wala na ang oras ay Chen Chen. Chen Chen huwag. Ang natatanging paraan na lang ngayon. Ang iyong buhok. Ginamit ang Dragon Ball na pinanday ng lip. Inilagay ko ito sa loob ni Kian Kian. Pero, kaya lang nitong i-delay ang buhay niya ng isang araw. Bukas, kung di natin mahanap ang mahalagang bagay niya, mawawala si Kian Kian. Ano ba ang pinakamahalagang bagay niya? Sabihin mo, hahanapin ko. Anahin Nathan. Ang pag-ipon ng lahat ng luha na iniiyak ni Kian Kian nitong mga taon na. Kolektahin ang luha. Sa bawat patak ng luha ng sirena, nababawasan ito ng isang araw sa buhay niya. Ang luha ng sirena, humiwalay sa katawan. Nagiging kristal at nagiging perlas. Ashing. Magiging investor mo ako. Ibenta mo ang mga perlas na ito, maliligtas ang kumpanya. Alam ko kung nasaan ang mga perlas. Perlas na ibinigay ni Kian Kian noon. Ayaw ko talagang gamitin pambayad ng utang. Buti na lang nasa akin pa lahat. Ashang. Itong mga perlas, itinabi ko para sa'yo. Balang araw, kung magkakaproblema ka, sana makatulong ito sa'yo. Lagi kitang susuportahan. Tiyan. Sa huli, may kaugnayan ka pa rin sa tao. Ang lalaking yan, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Nanay. Gusto kong iligtas ang lalaking ito. Kahit gaano kalaki ang kapalit. Handa akong tanggapin. Ito. Sa luha ng tao, nakatago ang kanyang mga alaala at ang damdamin niya para sa mga ito. Mga alaala ni Kian Kian. Ito ang
Ang simula ni Kian. Ililigtas kita. Pwede mong iligtas siya, pero huwag kang ibig sa tao. Ang tao ay pabago-bago na ugali. Ito na ang huli kong payo sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tingnan mo ito, Cholo. Ito siguro ang isa sa mga konting masasaya mong alaala, iba? Asyang, tingnan mo. Ang ganitong isda mahilig magbuga ng bula at magnakaw ng pagkain na ibang isda. Ano mo nalaman yan? Alam ko ang ugali ng isda dito. Walang isdang hindi ko naunawaan. Uy, talagang ang talas mong mag-isip. Asyang. Kung dumating ang araw, na parang isda rin ako dito, na makakalanggoy lang ng tuloy-tuloy. Ang dali lang na yan. Pagtagumpay ang negosyo ko, magpapagawa ako ng malaking aquarium. Talaga? Narinig niyo, B.A.? Sinabi ni Asyang na ipapagawa niya ako ng aquarium. Bibig ng lalaki, mandarayang kalulu. Huwag na huwag kang maniniwala. Sino ba kinakausap, mo? Huwag mo akong pakialaman. Kung ako hindi pakikialam, sino pa? Kung hindi ako, sino? Wala akong pakialam kahit sino. Pasensya na, Xian. Yung ipinangako ko sa'yo. Wala kang natupad. Qian. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi tapos, itutuloy. Nagbalik Xian. Hindi, Hindi sapat itong mga perlas. Nasaan ang natitirang mga perlas? lahat nandito na. Binigay ni Kian Uyan ang perlas. Hindi sapat. Hindi may liligtas si Kian. Hindi. Siguradong may ibang paraan pa. Papa, ito lahat galing kay Mama. Gusto ko siyang tulungan. Mama, buntis siya. Hindi ko alam kung si Yansheng tatanggapin ang batang ito. Ito'y nangyari noong hindi pa ako ipinanganak. Pasensya na. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Ayos lang. Hindi kita kailangang maging responsible para sa akin. Ako ang magiging responsible para sa iyo. Magpakasal tayo. Asyang. Pipilitin kong mahalin mo ako. Sigurado akong sasama ka sa akin. At ang anak natin. Bumuo na masayang pamilya. Pangalanan natin siya ng An-An. Gusto kayo na.
Maging ligtas ka habang buhay. Masamang tatay, hindi naman mahal si nanay. Huwag kang matakanan. Laging nandito si nanay kasama mo. Nanay, Ang dugo ng taong dagat ay may pampakalma. Siguradong may liligtas si An. Anan. Sigurado akong magiging maayos siya. Heto, inumin mo muna ang gamot. Allergic SI, NNSA. Hindi mo ba alam? Pasensya na. Talagang hindi ko alam. Anak mo siya, di ba? Yan siyang, karapat dapat ka bang maging ama? Sinabi na ama ako, ano nagawang sabihin yan? ako, Ano? ayoko sa'yo, umalis ka! Wag mong inawi si Papa. Ang sama Montag. Kek, gatas, tsokole, lahat bawal. Bakit lahat kailangan mong pakialaman? Ayoko ng ganitong klase ng nanay, ayoko na sa'yo. Pasensya na, Mama. Pasensya na, Mama. Mama, mali talaga si An. Patawad po, Mama. Papa. Mama. Bumalik na lahat ng alaala. Bakit siya hindi pa rin bumabalik? Hindi kaya. Wala ang nikalang. Tama. Ang balahibo ng dragon sumisimbolo sa ugnay. Ang dahilan kung bakit hindi nakabalik si Shallow sa dagat ay dahil nawawala ang isang piraso ng kaliskis. Ano ang itsura ng kaliskis? Pinakamatingkad na asul. Parang langgit. Ang ganda ng batong hiyas. Ashing. Ito ba ang regalo mo para sa akin? Sa kailin kiyan to, huwag mong hawakan. Ashing. Pwede mo ba akong ipahiram nito ng ilang araw? Gusto kong suotin ito sa araw ng kasal na gagawin mo para sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito angkinin. At hindi ko rin sisirain ang pamilya mo kay Lin Qian. Asheng, kahit isang araw lang. Hindi, kahit isang gabi na lang. Kahit ilang minuto na lang. Sige na. Isang gabi lang. Pagkatapos, ibalik agad. Sabihin mo kay Yushan isuot ang singsing. Agad pumunta dito. Siege. Kung ang mister ko, ganito bait sa akin, Ibiayos na sana. Hey Naku. Sabi ni Asheng, ilang araw daw niya pinilian. Ito lang ang nagustuhan niya. Kaya siya mismo ang gumawa nito bilang singsing para sa akin. ngayon sa merkado, mahirap makahanap ng magandang bato. Napakahirap makakita ng ganito kaganda. Pero sa totalang, hindi mahalaga ang hitsura nito. Ang mahalaga ay ang taos puso ang atensyon ni Asheng sa akin.
Miss Yu, gusto kang makausap ni Ginoong yan. Sinabi rin niyang dalhin mo ang singsing na iyon. Asheng, bakit mo ako dinala sa bahay mo? Sabi ka na sa akin? Miss ko ba ako? Sir, anong ginagawa mo? Ano nalaman ni Lin Qian ang tungkol sa pagpaplano ko ng kasal para sa'yo? Sir, hindi ako nagsabi. Sinabi mo sa akin na huwag ipaalam kay Lin Qian. Paano ko naman lalabagin ang sinabi mo? Talaga bang hindi ikaw? Anong ibig mong sabihin? Sa Lin Qian ang nagtatampot biglang nawala. Bakit mo ako sinisisi? Tumahimik ka. Eh. Nagagalit ka sa akin para lang kay Lin Qian. Huwag mong kalimutan. Ako ang mahal mo, hindi siya. Isa siyang panakip-butas para sa akin. Sabi kayo tumahimik ka. Yan siyang baitawan mo kayo. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting walang mangyaring masama kay Qian Qian. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Bakit? Siya lang ang kapalit ko. Bakit mo ako tinatreto ng ganito? Mas mabuting magpakabait ka sa akin. Hanapin mo ang singsing na yun para sa akin. Huwag kang lumapit. Lumapit pa kayo. Ako'y tatawag ng pulis. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginanito? Walang kinalaman sa pagkawala ni Lin Qian. Sinabi kayo na yan. Mas mabuti pang wala kang kinalaman. Kung hindi, ipakikita ako sa'yo kung paano isinusulat ang salitang pagsisisi. Sheng. Talagang hindi ako ang may kasalanan. Mr. Yan wala sa bag. Nasaan ang singsing? Nagustuhan ito ni Amares Wang kanina. Sobra siyang natuwa. Wala sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin noon. Pumunta sa bahay ni M. Huwag kang magtangkang lokohin ako. Ay kalong mo muna siya kapag nahanap ang singsing, saka mo siya palaye. Kay Sir Yan. Shing. Mukhang mahalaga sa iyo si Lin Qian. Kaya, huwag ninyong asahang makuha ito. Hayan mo akong mag-isip. Paano kita sisirain? Kailan gagaling si Papa at Mama? Kailan sila gagaling? Anak, huwag kang mag-alala. Magiging maayos na agad si Mama. Matchalog ka na ha? Sino yan? Ito po ang cellphone ni ma'am. Ibinigay ito kanina ng rescue team. Sabi nila naiwan daw ito sa gilid ng bangin kahapon. Yushan. Ano siya nagkaroon ng connection kay Lin Qian? Paano ito posible? Dapat ka ng umatras hindi BA? Hindi ka pa BA sa Mexico? Bakit hindi mo sundan si Eseng palabas? Tingnan mo kung ano ang ginagawa niya. May titulo kabilang ginang yan, pero ano ang silbi? Umalis ka na kay Eseng habang maaga pa. Papa, anong ibig sabihin ng sinabi ni Tita Yu? Bakit niya sinasabihan ng ganito si Mama? Maligayang kaarawan sa'yo. Si Mama and BA ang tumawag? May importante kayang sasabihin. Wala naman siyang trabaho. Wala siyang kaibigan. Si Ann nandito pa. Wala sigurong mahalagang bagay. Kinabilis.
Bagay talaga si Ginoong Yan at si Jing Yu. Ang ganda siguro ng wedding photos nila. Si Papa at si Tita Yu. Parang galing sa isang fairy. Kasing tulad ng prinsipe sa prinsesa. Salamat, Aseng at An-An, sa pagsama para sa kasal na litreto. Kaya, paano mo ako babay? Gusto mo akong pasalamatin? Yao Sean. Hindi ako naniniwala. Isa lang itong lumang bato. Hindi mo ba talaga kaya? Yao Sean. Ano mo ako naloko? Ito. Ikaw ang naplano ng lahat, di ba? Alam kong nagkamali ako. Naxalos lang ako kailan siya. Alam ko ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Ching Puit Bang. Pakiusap alang-alang sa anak natin. Diligent mo, Tumingin ka na maigi. nasa taas. Lahat yan ay mga banta mo kay Linkian. Paano mo nasasabi na hindi ikaw ang nagtulak sa kanya na ganito? Ano bang meron sa kit na yon? Sa total lang siya ang third party. Pinipilit ba akong humingi ng tawad? Hindi pwede. Kung pipilitin mo pa ako, isasama ang anak at magpapakamatay para ikaw at ang babaeng yun maging mamamatay tao habang buhay. Anak mo, kailan ka nagkaroon ng anak? Paano mo nalaman? Hindi kailangang alamin kung paano ko nalaman. Kailangan ko ang singsing na yan. Ibigay mo lang sa akin ngayon. Lahat ng ginawa mo dati, kalalampasin ko na. Para sa'yo. Ganon ba ito kahalaga? Masama ka, ibalik mo ang mga gamit ni Mama sa kanya. Gusto mong ipahamak si Mama. Dahil mahalaga pala ang bagay na yan. Ano ang ihahandog mo para ipalit? Anong ibig mong sabihin? Pakakasalan mo ako. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang singsing. Mas mabuti pang isipin mo muna bago magsalita. Isa lang ang kondisyon ko. Masama ka. Kasalanan mo, kaya nagkasakit si Mama. Bakit mo sinaktan si Mama? Sinasabi mong kasalanan ko. Hindi ba dapat niyo munang sisihin ang sarili ninyo? DBA ikaw ang iOS ay Mama? Hindi totoo yan. Sabi mo noon. O mo kailan siyan. Pakialam niya sa pagkain mo at sa laruan mo. Eh ngayon, bakit ka umiiyak? Hayaan si Tita Yu ang maging nanay mo, o kayon. Ha? Hindi ba magiging possible na magawa mo lahat ng gusto mo? Sakto. Allergic ka ba sa maraming bagay? Tapos madalas ka pang magkakasakit. Mahilig ka rin maglaro. Napakaabala mong bata talaga. Selling Tian lang talaga ang kayang magtiis sa'yo. Ako ang nagkulang kay Mama. Kasalanan ko lahat. Kung may sisisihin ka, sarili mo ang sisihin. Sino ba ang nagpaiwan sa nanay mo at pinili akong tawagin? Yang tariya mo ganun din. Walang kaalam-alam kung paano pahalagahan ang pagmamahal ng iba. Ibigay mo sa akin ang gamit. Ang pagmamahal mo. Bakit ang bilis mawala? Tumalon ka ng dagat para sa Nasaan na yung dating yan, Sheng? Tumalon sa dagat. Kailan ba ako tumalon ng dagat para sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Boss Xiang, natalo namin ang taong to. Ano ang susunod naming gagawin? Karapat dapat ka bang makipagagawa ng babae sa akin? Monsieur, hindi mo siya nararapat hawakan. Itapon siya sa dagat para magising. Okay, Boss Jong, tara na, pair, dito. Dalawa. Delikado ang mundo ng tao.
Huwag kang makisali sa kanila. Yung nagtulak sa akin sa dagat noon ay isa sa mga humahabol sa'yo, hindi naman dahil sa'yo. Hindi, Mari. Imposible ito. Noong tumalon sa dagat si Lin Qian noon, halos tumalon ka rin para iligtas siya. Pero hindi mo magagawa yon para sa akin. Paano mo magagawa yan para sa babaeng yan? Hindi kaya. Baka in love ka na sa kanya. Ibigay mo sa akin. Kung hindi ko makuha ang kaligayahan ko, hindi ko rin hahayaang maging masaya kayo. Huwag mo akong pilitin. Sasabihin ko ito ng huling beses. Ibigay mo ang singsing sa akin. Yan Sheng. Sinira mo ang pangarap ko. Sisirain ko rin ang pangarap mo. Ikaw at si Lin Qian, kalimutan niyong Nasa kanya ang bagay. Kunin mo pabalik sa akin. yan Sheng, pinilit mo to sa akin. Kahit mawala ito, hinding-hindi ko ibibigay sa'yo. Dalhin nayo siya paleo. Simula ngayon. Ayokong makita pa siyang muli. Yan Sheng, di mo pwedeng gawin to sa akin. Nagpapanggap ka lang. Talagang tama ang sinasabi ng mundo ninyo. Ang huling pagmamahal ay walang kwenta kaysa dam. Chiyo, Ikaw din, wala kang utang na loob. Chiyo. Sinong nagsabi na tawagin mo ko ganyan? Sabi ng nanay ko dati, may chew daw ako. Hindi ko alam kung ang nanay mo ay gagaling pa ba. Saan siya pumunta? Saan niya iyon itinapon kanina? Nanap na. May pagesa na asay Linsyan. Mama? Lin Qian. Kamusta ka na? Mama, hindi mo ba ako kilala? Ako si Anan. Kuya. Halika. Mahalaga ay gising ka na. Salamat, kuya. Kuya, Hindi ba dapat nakabalik na ako? Bakit andito pa rin ako? Shallow. Nakalimutan mo na biye? Nawala mo ang iyong kaliskis na bawal galawin. Ang kaliskis na yon ang koneksyon ng sirena sa dagat. Walang kaliskis. Hindi ka talaga makakabalik. Walang kaliskis. Hindi ka talaga makakabalik. Kasalanan ko, masyado akong padalos-dalos. Nakalimutan ko ang tungkol dito. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ng iba. Ibinigay nila ang gamit mo sa ibang babae. Lin Qian. Pasensya, hindi kayo alam noon. Gusto ko lang subukan isyo. Hindi ko alam na lolokohin. Dahil sa katangahan mo. Mapahamak SI Chen Chen. Ay cow. Kuya. Tapos na, hayaan na lang. Pasensya na, Mama. Kasalanan lahat and ayanan. Pinadaan ka sa lungkot. Pwedeng pagalitan mo na lang ako. Simulan na yan as Hindi na magpapabigat kay Mama. Lin Qian. Pasensya na, alam ko rin mali ako. walang problema. Hindi galit as ay Mama Kayanan. Siya na naman ay bata pa. Hindi pa niya naintindihan ang mundo kaya siya nagkakamali. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat ginawa to sa'yo. Sobrang makasarili ko. Mapapatawad mo ba ako?
Hindi ko kayang iwan ka. Pasensya na, Mama. Hindi mabubuhay si Anan kung wala ka. Pangako anayanan, susunod ako kay mama. Hindi na ako magpapasaway. Hindi na ako magnanakaw ng pagkain. Hindi ako pwedeng manatili sa mundo ng tao. Hindi mo pa ako mapatawad. Mama, Kung mananatili ako sa mundo ng tao, mamamatay pa rin ako. Anong ibig sabihin? Nahanap na ba ang baliktarang kaliskis? Beke ganyan siya? Dahil ba Pinagtaksilan mo si Kian. Kapag pinagtaksilan ng tao ang sirena, hindi na sila maaring manatili sa mundo ng tao. kung mananatili siya dito? Ano ni je mangyayari? Sa una, mahina siya. Unti-unti siyang babalik sa tunay na anyo. Tulad ng dati. Pero kapag siya'y naging tao, Mangiari, tuluyang mamamatay kinabukasan. Ibig sabihin, naging tao na siya mula sa pagiging ang sinasabi mo ba ay kung hindi siya umalis ngayong gabi, mamamatay siya bukas ng umaga. Kuya, Dalhin mo na ako. Sige. nanay. Nanay, Hindi mo ba balak magpaalam ng maayos sa kanila? hindi na. Alis din naman ako. Nakikita kayo naman. Aw nila na umalis ka pero mas ayaw nilang makita kang mamatay. Kahit hindi naman ako mamamatay dahil dito. Alis na rin ako kay Yansheng. Chen. Kaunti na lang oras, makakaalis na tayo. nanay, nanay, Gusto lang namin siyang makita ulit kahit saglit. nanay. Ayaw kitang iwan. Anan, Mahaba pa ang tatahakin mong landes. Sa ahay na harap, dapat ka maging isang matatag at marangal na lalaki. Ang ina mo ay umaasa na kaya mong maging matatag. Ayoko maging matatag. Gusto ko nandiyan ka sa tabi ko. Kalilimutan mo na ang mama. Mama, ayoko kalimutan ka. Gusto kong tandaan ang itsura mo. anan, Aos lang. Ang panahon ang magpapalimot sa iyo tungkol sa mama mo. pasensya na. Hindi na kayang samahan ni mama habang lumalaki ka. Sa ahay na harap, alagaan mo na asayanan. Bawal siyang kumain ng pulot. MGA Mani, at Mani na kasoy. Huwag rin masyado sa matatamis. Pag natutulog siya, tinatanggal ang kumot. Alagaan siya, at IBA pa. Naisulat ko na lahat sa notebook. Nasa kwarto, lang ayan. Chian. Pasensya na. Huvak na. Alagaan mo na lang mabuti asayanan. Kalilimutan mo na ako. Chian. Sa buong buhay ko, hindi kita malilimutan. Sapat na. Tama na ang oras. Kuya, alis na tayo. Ano nung nangyari? Bakit nandito pa rin tayo? Alam kayo na. Dahil sa inyo. Lahat ng alaala ni Kian, kasama na ang mga kaliskis, bumalik na. Pero siya sa mundo, ang natitira na lang, na may kinalaman sa kanya, ay kayo na lang. Kapag tuluyan niyong nakalimutan siya,
Nakalimutan na buhay sa mundong ito, saka lang siya makakaalis. Mama, mayo kong kalimutan ka. Nayon kayo lang ni na ito, Bunga ng hindi marunong magpahalaga. ni hindi ko karapat-dapat na magkaroon ng alaala tungkol sa'yo. Shallow. Okay ka lang ba? Mama, Shallow nabos naong orazemo. Burahin na natin ang alaala naming tungkol sa'yo. Mama. Ayoko kang makalimutan, pero ayokong masaktan ka. Nanay, burahin mo na ang alaala ni An-An. Anen. Pahintulutan mo si nanay na tignan kang mabuti ulit. Alagon mo si tanan. Lin Xian. AKO. Lin Xian. Kung nakatakda tayong makalimot, hayaan ang huling sandali. Mag-iwan ng mas malalim na alaala. Mahigpit ko itong hahawakan. Hanggang hindi ko na kayang hawakan. Sige na. Itutuloy pa. Mama, mahal kita. Papa, umalis na ba talaga si Mama? Pero bakit naaalala ko pa rin siya? Siguro. Isa lang itong panlilinlang. Isang panlilinlang na nagpapapayapa sa tao. Pero mapayapa bang makakauwi si Mama? Nung kasama natin si Mama, madalas siyang umiyak. Pero ngayong araw, ni isang luha, wala siyang inya. Bumalik sa mundo ng mga sirena. Sigurado akong magiging masaya siya. Umalis na tayo. Ang paglimot ay isang kalayaan. Ang pag-alala ay isang parusa. Pag-ibig ng sirena at tao. Ang mga taksil na tao. Makakatanggap din ng parusa. Parusa. Hindi kailanman malilimutan.